Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid na naririto at kasama natin online. Sabay-sabay po nating papurihan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Pakibati rin po ang inyong mga katabi. Good afternoon. May tanong po ako sa inyo. Sino na pong nakaranas manghiram ng kahit na anumang bagay? Naranasan na po natin. Ang tanong ko po, naibalik niyo na po ba? Isa pa pong tanong, kapag may bagay na ipinapahiram sa inyo, kapag may pag-aari ang iba na ipinagkatiwala sa inyo, halimbawa, cellphone, camera, damit, sasakyan, o kaya naman kahit anong bagay na pwedeng ipahiram, hindi ba tayong pinagkatiwalaan, gagamitin natin iyon ng may pag-iingat, may pangangalaga? Kasi unang-una sa lahat, hindi sa atin ang mga iyon. Hindi natin pagmamayari. Darating ang panahon, ibabalik din sa may-ari. Anong mangyayari kapag nasira natin yung ipinahiram sa atin? Di ba isang posibilidad ay siyempre babayaran natin, papalitan natin, at isa pa, malamang sa malamang, hindi na tayo muling makakahiram. Ano pa pong ibang problema sa ibang tao na nanghihiram? Siguro may mga kakilala po kayo na may hiniram sa inyo, tapos pagkatapos ng mahabang panahon, hindi na nagbabalik, hindi na rin nagpapakita, iniiwasan na kayo, parang hindi na kayo kilala. Akala siguro nila sa kanila na yung kanilang hiniram sa inyo. Anong mangyayari kapag gano'n ang ugali ng nanghihiram? Ipaparababarangay po, di ba? Pinapabarangay. At malamang sa malamang din, hindi na rin siya makakaulit. Kaya kapag hindi po sa inyo, iingatan po ninyo. Pangangalagaan natin dahil ibabalik natin sa may-ari. Diyan po nakaugat ang mensahe sa atin ng Panginoon sa linggong ito. Siya ang may-ari ng lahat. At sa pamamagitan ng mga pagbasa, sinasabi sa atin, tayong lahat ay pinahiram lamang. Pinagkatiwalaan lamang tayo ng Panginoon. Anong ipinagkatiwala sa atin? Dalawang mahalagang bagay. Una, ang ating mga buhay. At ikalawa, ang mundong ginagalawan natin. Kaya pakisabi po sa inyong mga katabi para matandaan na ng bawat isa, katiwala ka lamang ng Panginoon. Ulitin po natin, sabihin natin sa katabi, katiwala ka lamang ng Panginoon. Tingnan po yung katabi, mukha bang katiwa-tiwala? Mukha naman. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng buhay at ng mundong ating ginagalawan. Ang pinakapaanyaya sa atin ngayon, pangalagaan ang buhay at mundong ipinagkatiwala sa atin. Ingatan dahil hindi sa atin ang mga ito. Pangalagaan dahil darating ang panahon, ibabalik din natin sa may-ari. Puntahan po natin ang unang pagbasa. Inahilan tulad sa ubasan ang bayan ng Israel. Ang Diyos ang may-ari. Ang Diyos ang nagpaganda. Nagtanim ng mabubuting bagay. Inilagaan upang mamunga ng mabuti at maganda. Ngunit nagulat ang Diyos dahil nagtanim siya ng mabubuting bagay, mabubuting ubas. Ngunit ang bunga ay ubas na ligaw. Ubas na hindi mabuti, ubas na hindi matamis, ubas na maasim. Maganda ang tinanim ng Diyos sa bayan ng Israel, ngunit hindi sila namunga ng maganda. Sinayang ang pagtitiwala ng Diyos na maganda at naging mga tiwali sila. Inaasahan silang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa nila. Sinayang po nila ang pangangalaga ng Diyos. Hindi tinanggap ang mga ipinadala ng Diyos upang patuloy na mapangalagaan ang ipinagkatiwalang ubasan sa kanila.
Hindi nila pinangalagaan ang ipinagkatiwalang bayan at buhay sa kanila. At ang sabi sa Ebanghelyo, mananagot ang mga abusadong katiwala. Babawiin sa kanila ang magandang bagay na ipinagkatiwala sa kanila. Anong magiging wakas nila? Kawasakan at kamatayan. Ganon din po mga kapatid sa buhay natin sa ngayon. Nagtanim ang Diyos ng mabubuting bagay sa atin. Patuloy na ninanais tayong pangalagaan at paalalahanan ng mabubuting bagay upang mamunga tayo ng maganda. Andyan ang kanyang mga salita at mga sakramento at marami pang mga bagay na gagabay sa atin para tayo ay mamunga ng maganda. Ngunit ano pong nagiging problema? Katulad po ng bayan ng Israel, hindi din natin tinatanggap ang mabubuting ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nagiging sarado tayo sa kanyang pangangalaga at paggabay. Pinagkatiwalaan po tayo ng talino, ng talento, saan po natin ginagamit? Sa katiwalian, sa kamalian, at sa panlalamang ng kapwa. Tapos ang nakakalungkot pa ho, kapag nararanasan na natin ang mga problema sa buhay, sinong sinisisi natin? Ang Diyos. Pumupunta tayo sa Diyos para sisihin siya. Ang Diyos na nagnanais lamang ng mabuti sa atin. Nawa, nasa sa atin po ang pagkakamali. Imbis kasi na naging mabuting katiwala tayo, tayo ay pumipili na maging tiwali. Magandang paalala po sa atin ngayon ulit, hindi atin ang buhay na ito. Hiram lamang natin ito, kaya't alagaan natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga itinuturo ng Panginoon. Ganon din po tayo sa mundo. Sa kalikasang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Maganda po ito nung una, itong mundo. Pinoprotektahan tayo sa mga kalamidad. Binibigyan tayo ng sustansya na libre na kailangan natin. Ngunit ngayon, anong ginagawa natin sa kagandahan ng kalikasan? Sinisira natin para sa sarili nating interes. Kinakalbo ang mga kagubatan. Sinisira ang mga kabundukan. Para saan? Para sa sarili. Hindi natin inaalagaan ng mabuti ang pinagkatiwalang kalikasan. Ngayon, sino po ang naghihirap? Tayo rin naman. Tayo ang nakakaranas ng paninira natin ng kalikasan. Hindi na natin minsan iniisip ang kapakanan ng iba, basta makuha at magawa natin ang gusto natin. Kaya muli, magandang paalala sa atin, hindi iyo ang mundo. Hiram lang natin ito, kaya alagaan natin ito. Tanong po ni Pope Francis sa Laudato Si, anong klaseng mundo ang nais nating iwanan sa mga susunod sa atin? Wasak ho ba? Sira-sira, wala ng ganda, wala ng sustansya. Hindi po tama iyon kung ganoon ang mundong iiwanan natin. Hindi iyan ang kagandahang ibinigay sa atin ng may-ari ng lahat. Kaya mga kapatid, gumising na po tayo. Kailangan nating baguhin yung ating pamamaraan bago pa mahuli ang lahat, bago pa mawasak ang lahat. At ang pagbabago po ay magsisimula sa bawat isa sa atin. Kaya gumising na po tayo. Maging malinaw sa atin na tayong lahat ay mga katiwala lamang. Katiwalang minamahal ng Diyos, kaya nagbibigay siya ng maraming mabubuting bagay. Mga kapatid, alagaan po natin yung ating mga buhay. Lumagunawa sana tayo sa kabutihan at mamunga ng kabutihan. Ganon din sa ating kalikasan. Alagaan ito upang hindi na madagdagan ang sira, upang lumagong muli at mamunga ng mabubuting bagay, para tayo ay patuloy na maprotektahan at mabigyan ng sustansya. Pinapaalala din po sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, dapat maging laman ng inyong isip
ang mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang ibig sabihin po ni San Pablo, patuloy nating punuin yung ating kamalayan ng karunungan ng Diyos. Patuloy nating punuin yung ating mga buhay ng pamamaraan ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa patuloy na pakikinig ng Kanyang turo upang tunay na maging maayos at mapayapa yung ating mga buhay, yung ating mundo, ngayon at hanggang sa dulo. Mga kapatid, dadating po ang wakas ng ating mga buhay at huhusgahan tayo ng Diyos kung tayo ba ay namunga ng mabuti. Ano kaya ang makikita niyang bunga sa atin sa dulo ng ating mga buhay? Mabubuti ba o masasama? Patuloy nawa nating pagnilayan ang bunga ng ating mga buhay. Patuloy nating pagnilayan kung tunay ba nating pinapangalagaan ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos na buhay at na mundo. Nais nating makita yung ating mga katiwalian upang unti-unti nating mabago at makapagsimulang maging tapat sa ating pagiging mabuting katiwala. Mga kapatid, ito po yung ating patuloy na panalangin sa Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pinagkatiwala mong buhay sa amin. Salamat sa pinagkatiwala mong mundo sa amin. Nawa patuloy mo kaming tulungan na mapangalagaan ang mga ito. Patuloy mo kaming tulungan na mabago ang aming mga katiwalian at mga pagkukulang upang sa wakas ay mabuti ang aming maiwanang mundo. Amen.